Kung isipin po natin, malaki po ang probability na marami na pong nagawa ang Panginoon sa ating buhay. Marahil po nakaranas tayo ng mirakulo, meron po akong mga nakilala na gumaling po ang kanilang karamdaman. Meron po akong kilala na pinagpala, nananalangin, nakakuha ng trabaho, pinagpala. Mga nananalangin na magkanegosyo, nagnegosyo, mga nananalangin na kailangan mag-resign, nag-resign. At nang nangyari po sa kanila ang pagpapala po ng Panginoon ay bumulusok sa kanilang buhay kasi nga naman po naging mapagpasakop sila at nagtiwala sila sa faithfulness ng ating Panginoon. So ang nangyari po sa kanila, sila po ay pinagpala. Most of them kasama po natin sa ministry. Some of them has left the church, of course. And, ang nangyari po doon sa mga tao na nagpatuloy sa pagkapasakop sa Panginoon ay naaalala nila ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya napaka-importante po na huwag natin kakalimutan. Ano nga ba ang ibinigay ng Panginoon sa atin? Ano nga ba yung mga mirakulang natunghayan natin, mga mirakulo na natunghayan natin sa ating buhay? Maari po yun nangyari sa atin o nakita natin yung mga malapit sa atin o di kaya meron tayong inspirasyon na naranasan sa ibang tao na nagsabi o nagpatotoo ng kanilang karanasan sa Panginoon. Kaya importante po, huwag natin kakalimutan ang pag-alala sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig, sa lahat ng ginawa niya sa atin. Marami po akong kilalang mga Kristiyano, mga kapatiran natin, na pagkatapos nilang matamasa ang hinihiling nilang pagpapala sa Panginoon, nakakalimutan nila ang Diyos. Marami po akong kilala nagpapatuloy sa kasalanan, nakakalimutan po nila ang kapangyarihan na malagpasan at maging malaya sa kasalanan. Marami po akong kilala na nung sila ay pinagpala ng kayamanan, nagkaroon po sila ng ere o kayabangan at tinalikuran po ang Panginoon. Meron pa rin po na patuloy na nagbibigay ng kanilang offering, nagbibigay ng panahon sa Panginoon kung kailan sila available. At ang mga bagay na po na to ay dapat mahinto. Hindi po natin pwedeng panilbihan ng Panginoon out of our convenience kasi hindi po yun. Ang pagtanaw sa katapatan ng Panginoon at pagbabalik ng tangkilik sa Kanya. Kaya po bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos, ipaalala niyo po sa amin lahat na nakikinig ng inyong mensahe at nanonood nito tungkol po Panginoon sa iyong kabutihang ginawa sa aming buhay. Mga tao na kahalubilo namin na pinadala mo upang kami ay matulungan, mga pagpapala, Panginoon, na kami ay naitaas mo sa aming kinalalagnan na ah, delubyo sa aming buhay. Hinugot mo kami, Panginoon, mula sa putik ng kasalanan at inangat mo kami, Panginoon, sa higaan ng kamatayan. Dalangin ko po, Panginoon, na wag namin makalimutan yung mga nakaraan kung saan niluklok mo kami, Panginoon, sa lugar, sa tahanan, sa relasyon na nakatulong sa amin. At ibalik niyo po, Panginoon, ang loob ng mga kapatirang nawala sa inyong presensya at poder. Dalain ko po, Panginoon, na ang bawat tao na nakikinig ng inyong mensahe sa araw na ito, kung sila ay nakalimot, maalala nila at bumalik sa iyo at sa mga matapat, patuloy niyo po silang pagpalain. Dahil, Panginoon, lalo kaming lumalago at nababago habang kami, Panginoon, ay lumalalim sa inyong pagpapala, sa inyong pag-ibig, sa aming relasyon, pabalik sa inyo, Panginoong Ama. At syempre, ang hiling po namin, baguhin niyo po, Panginoon, ang lahat ng maling akala namin, ang lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan namin. At magbalik loob po kaming lahat na nawala, Panginoon, sa inyong presensya at sa lahat, Panginoon, ng patuloy na nagiging tapat, Panginoon, at yumayakap sa inyong faithfulness. Patuloy niyo po kami, Panginoon, pagpalain. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Basahin po natin ang ating intro verse for today. Kung maaari po kayong tumayo with me, that will be awesome. At basahin po natin ang Psalm 77 verses 11 to 12 from the NIV version. Sabi po rito, Then I thought, to this I will appeal, the years when the Most High stretched out His hand. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds.
Ayan, pwede na po kayong umupo. Napakaganda po ng ating nabasa sa oras na ito. So, ang Psalm 77 po ay gawa ni Asaph. At ang sinasabi niya po rito, pag binasa po natin yung mga verses before, mababasa po natin yung kanyang pagsasaliksik sa Panginoon at yung kanyang kailangan niyang ah, maranasan yung proteksyon at yung paggawad ng Panginoon ng pabor sa kanya. At nung sabi niya sa verse 10, siya ay aapila sa Panginoon. At syempre, yung verse 11, dalawang beses niya, aalalahanin ko ang ginawa ng Panginoon. Aalalahanin ko ang mirakulo niya nung mga nakaraan. At napakaganda po kapag naaalala natin ang mga bagay na ito. At ang sabi niya po, consider all your works. Ang consider po, pag tinranslate po natin siya, no, ang ibig sabihin po nito ay nanamnamin natin ang lahat ng kanyang mga ginawa o kanyang ginagawa sa oras ng ating pagsusuri sa ating sitwasyon. At ang sabi niya, I will meditate on your mighty deeds. Ano po yung ano po yung meditate dito? Ang meditation po kasi dito, ang ibig pong sabihin niyan, ay yung sinasabi mo o nire-recite mo, yung binabasa mo para maalala mo po siya. Remember po sa sa educational psychology, kapag inuulit mo verbally ang iyong pinag-aaralan, mas meron kang opportunity o possibility na maalala mo, ma-memorize mo at mag-sink in sa iyong isipan kung ano man ang binabasa mo. At katulad po ng sinasabi ni Asaph sa awiting ito, yun po. At remember, ito pong verses na binabasa natin o binasa natin kanina ay ginawang awit para mas madali po natin maalala lahat ng mga inaawit natin kasi yun po ang totoo sa educational psychology o sa learning learning strategies. Kapag ang isang bagay po na kailangan nating maalala, mas maganda po na ating minememorya through singing or through humming. In this case, ang sound po ay awit. So ito po ay isang awiting kinakanta ng mga Israelites para maalala nila ang kapangyarihan ng kabutihan ng Panginoon. So, huminto po tayo sandali, no? Balikan po natin, ano nga ba yung mga nagawa ng Panginoon sa ating buhay? Ano nga ba yung mga pagkakataon na naranasan natin, yung kanyang pag-ibig, lalong-lalo na yung kagalakan ng ating kaligtasan, nung bago pa tayo mga Kristiyano, di ba ba, ang init natin, nagpapasakop tayo sa Panginoon. Ang ginagawa natin ay tayo ay naninilbihan sa Kanya. Balikan po natin yung kagalakan na meron tayo sa mga panahon na yun at yung pagiging inosente natin sa paninilbihan sa Kanya. Di po ba uhaw tayo sa salita ng Diyos, uhaw tayo sa fellowship, at uhaw tayo na gumawa ng tama. At hindi tayo nagdadalawang isip kung kailangan natin i-share ang gospel at naiintindihan natin kung ano ang nangyayari sa atin dahil tayo ay napagpapala ng Panginoon sa mga pagkakataong yun. Kung nakalimutan natin ang mga bagay na to, kailangan natin maalala. Katulad po ng sinabi ni Asaph sa verse 11, I will remember the deeds. I will remember the miracles. Sa mga nawalan ng trabaho rito at nagkaroon kayo ng trabaho, remember that it is God who gives us the power to produce wealth according to the book of Deuteronomy. Sa mga tao na broken-hearted dito, di po ba it is God who heals the broken-hearted? Ang dali po kasi makalimutan ng Panginoon sa panahon na tayo ay may pera sa bulsa, sa panahon ng plenty, sa panahon na hindi natin kailangan ang Panginoon dahil tayo ay busog araw-araw. Ang daling makalimutan ng Panginoon pag dumating tayo sa hinayaan natin ng kasalanan ang manaig sa ating buhay at mawala ang ating intimacy o pagiging malapit natin sa Kanya. Kaya nga po, ang Kristyanismo ay napakasimple. Kung susundin natin ang greatest commandment to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and strength, katulad po ng sinabi sa Deuteronomy 6, then maiintindihan po natin na kapag mahal natin ang Panginoon, hindi natin siya makakalimutan. Meron po ba sa atin na nakalimutan natin ang pinakasalan nating asawa kung buhay pa siya? Meron po ba? Wala, di po ba? Meron po ba sa atin nakalimutan na meron tayong anak na kailangan sunduin perhaps kung sila ay maliit pa o paglutuan kung alam natin na sa bahay pa sila at kailangan silang kumain. Ang
taong mahal natin ay hindi natin makakalimutan. Hindi natin makakalimutan ang kanyang ginawa at ginagawa para sa atin. Lalong-lalo na kung ito ay pagbabalik ng pag-ibig sa pag-ibig na ipinagkakaloob natin sa kanila. Madali nating maalala ang mga taong mahal natin sa buhay. Kaya nga po madali natin makalimutan ng Panginoon kasi hindi po natin talaga siya iniibig. Lumalapit lang tayo kapag tayo ay may kailangan. Lumalapit lang tayo pag meron tayong karamdaman. Lumalapit lang tayo pag nadiskaril ang mga plano natin. Kaya nga po sinasabi ng mga galing ng mga theologians, God's calling card, the God's universal calling card is pain. Pain so that we will be humbled. Pain so that we will be reminded that there is a God who is sovereign and in control. Totoo po na mapagmahal ang Panginoon, pero wag po natin kakalimutan siya ay Diyos ng hustisya at the same time. Kaya importante po na huwag natin kakalimutan that God is faithful. And now we're going to discuss two things today about God's faithfulness. So una po, pag-uusapan natin, kapag ang Panginoon po alam natin na faithful siya, there is power in remembering His faithfulness. Hindi lamang po yun nakasulat sa scriptures, kung hindi kung paano siya naging faithful sa mga modern day Christians, o naging faithful sa atin, o naging faithful sa mga kilala natin across the board. At pangalawa po, learning from the past, because this is very, very important. Na kailangan po tayong matuto sa nakaraan natin, sa nakaraan ng ibang tao para hindi na natin ulitin yung potentialing pagkapalpakan o pagkakasala na nakaraang pinakita nila o siniwalat nila sa atin. So pag-usapan po natin ang una. Kung maaari po kayong tumayo with me, that will be great. If not, that's fine as well. The power of remembrance, Deuteronomy 8, 1 to 5, NIV version. Sabay-sabay po natin basahin. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. Verse 3. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God, of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. And may the Lord add power and majesty to the reading of His mighty, mighty word. Himay-himahim po natin to. So this is the time na nasa wilderness po ang ang Israelites, and malapit na po sila makapasok doon sa promised land, at ito po yung sinasabi ni Moses sa kanila para mapaalala ni Moses kung ano yung nangyari sa kanila doon sa wilderness. Ang sabi po ni Moses sa verse 1, huwag natin kalimutan sundin ang lahat ng utos niya. Huwag natin kalimutan. Kaya importante po yung power of remembrance. And syempre, hindi po ito yung minimorya lang natin para hindi natin makalimutan, kung hindi inukit natin sa ating puso. Hindi po ako mag-asawang sabihin ulitin sa ating lahat na kapag tayo po ay sumunod sa salita ng Diyos, sumunod tayo sa kagustuhan niya, wala pong mawawala sa atin at tayo po ay makikinabang sa bagay na ito. Katulad po ng sinabi niya, ang templo ng banal na espiritu ay ang ating katawan. Kaya nga po kailangan natin ingatan. Huwag natin saksakan ng mga negatibong mga isipin. O di kaya huwag tayong kumain o uminom ng makakasama sa ating katawan. O di kaya huwag nating abusuhin ang ating katawan. Kaya inutos ng Panginoon na meron tayong 24 oras para sambahin siya at magpahinga. Dahil importante po yun. Yung the power of intentional restoration or rest.
And that is another topic on its own. So kung titignan po natin, kapag tayo po naalala natin ang salita ng Diyos, sinusunod natin siya dahil nakaukit sa ating puso at mahal natin siya dahil sinunod natin ang greatest commandment, then hindi po magiging mahirap sa ating maalala ang kanyang utos. Parang signpost po yan, di po ba sa kalye, nakapinta sa kalsada o di kaya makikita natin sa kaliwa o sa kanan natin, speed limit, mag-ingat, di po ba? May kurbada, meron concealed na entrance para mag-ingat po tayo. At meron din yung mga reminders na ito, pwede kang magmadali sa lugar na ito, maingat, maayos ang kaling ito, something to that effect. Ganun po ang Panginoon. Kaya po pag naalala natin ang mga utos niya at sinunod natin ang mga bagay na ito, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Tayo po ayon sa verse 5, kung kailangan tayong i-correct at i-discipline ng Panginoon, yun po ang tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. And napakaganda po ng mga bagay-bagay na yan kasi natututo po tayong mabuhay ayon sa kalooban niya. Ang sabi po ng Panginoon to the Israelites through the prophet Moses, huwag niyong kalimutan yung 40 taon na naandun kayo sa wilderness. Anong ginawa ng Panginoon? Kayo ay tinuruan na maging mapagkumbaba at subukan kung ano ang inyong laman ng puso at kung kayo ay susunod sa kanyang salita. Kaya nga po, lahat po ng sumunod sa salita ng Panginoon ay nakapunta doon sa Promised Land. Unfortunately, yung adult population na umalis sa Egypt, dalawa lamang po ang nakapasok. Si Caleb at si Joshua dahil sila po ay natagpuan ng Panginoon to be faithful. Ano po ang sinabi ng Panginoon nung sila ay nagugutom, pinakain sila ng mana. Ang mana po ay isang miraculous na bread that comes from heaven. Ang ginagawa po ng mga Israelites, magagather lang po sila ng mana para gawing bread at ito po ay sapat for the day. Kapag sila po ay nag-impok, ang mangyayari po ay masisira at uudin siya. So ang sinasabi ng Panginoon, ang kailangan nyo lang kunin yung sapat para sa araw na ito. At pag magkakaroon sila ng Sabbath day, yung pinaka ano nila, no, in the day before Sabbath, they will be able to gather twice as much compared to the other days. At ito po ay binibigay sa kanila sa araw-araw na pamumuhay nila. Isa pong palatandaan ng mga panahon na to, nililinis po ng Panginoon ang dila, ang panlasa ng mga Israelites dahil nasanay sila sa pagkain sa Egypt na hindi nakakabuti most of the time sa kanilang katawan. At tinanggal din po dito ng Panginoon ang kanilang self-sufficiency and self-reliance, yung pag-asa nila sa kanilang sarili, upang umasa sila sa Panginoon at huwag nilang makalimutan na ang Panginoon ang nagpakain sa kanila for 40 years. Ano pa po ang nangyari? Hindi na luma ang kanilang damit. Hindi nasira ang kanilang sapatos. Hindi na maga ang kanilang paa. Yan po ang katapatan ng Panginoon at ang encouragement is, kailangan wag kakalimutan na ang bagay na ito ay susundin ng Panginoon, ng mga tao dahil ito po ay utos ng Panginoon sa kanila. Nakakakilabot po. Kaya nga po pag naalala natin ang Panginoon, ang kanyang kautusan, in power of remembrance, ang dali po nating mabubuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ganun po kalupit at ganun po kaganda ang buhay na nagpapasakop sa Diyos Ama. Hallelujah. Pangalawa po, kailangan po natin pag-usapan ito. Kailangan po tayo matuto. And this is learning from the past. Ano po ang sinasabi diyan sa Exodus chapter 15 verse 1 to 5 from the NIV version. Kung maaari po kayong tumayo, tumayo po kayo with me sa pagbasa ng kanyang salita para ma-practice po natin ang banal na takot sa ating Diyos. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. Both horse and driver he has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a warrior. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army
he has hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. The deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty word. Napakaganda po nangyari dito. So ito po yung parting of the Red Sea, post-parting of the Red Sea experience. So sila po ay nakatawid sa Red Sea. Nakita po nila yung mirakulo ng Panginoon no, na binuka niya ang Red Sea. Na, may tawag dito, wall of water to the right and to the left. And when they passed through the middle of the Red Sea, it was dry. It was dry enough for them na makalapasok po sila, makapaglaad po sila all throughout. At nakarating sila dun sa kabilang side. At natunghayan nila yung fineness of Pharaoh's army. Ang Panginoon po ang nagbigay ng victory sa kanila. Hindi kinailangan ng mga Israelites na kailangan sila makipagdigma. Si Lord ang nakipagdigma sa kanila. Kaya tinawag po nila that God is a mighty warrior during that time. At makikita po natin ang pag-rescue, ang pag-deliver ng Panginoon sa Israelites so many times. Kaya nga po pag nagbasa tayo ng Bible, makikita po natin that God is a rescuer, God is the deliverer, God is a healer, God is a promise keeper, God is the God of love, God is the God of justice. He will avenge. Because He is our avenger. At makikita po natin dito ang kapangyarihan ng Panginoon ay nakakakilabot dahil wala pong makakapantay sa kanyang pagtatanggol sa kanyang mga anak. Kaya po importante na matuto po tayo sa nakaraan. Nakaraan ng mga taong nabasa natin sa Biblia para hindi na natin itong ulitin at maalala natin that God is faithful. Ganun po kalupit ang faithfulness ng Panginoon. Hindi niya po tayo kahit kailan nakalimutan. Ang paggagabay at pag-iingat niya sa atin ay naandyan pa rin. Mawawala at mahihinto lang po yan sa panahon ng buhay natin that God has judged us. And as believers, God will just take us home because there is no more room for us to be able to repent from the sins. Dahil ano pa nga ba ang magagawa ng Panginoon? He died on the cross for you and for me. Tapos nagpatuloy ka pa rin sa kasalanan. Sa araw-araw mong pamumuhay, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagmi-ministry, sasabihin mo na walang simbahan doon na malapit sa inyo. Ay ngayon nga po may online service kahit saan lupalop ng mundo ka, kahit nasa Alaska, Antarctica ka, makakapanood at makakapanood ka ng mensahe and you will be able to still be with people in fellowship online because of technology. So hindi po natin pwedeng sabihin na walang simbahan kung saan tayo nakatira. Because there is such a thing as what we are doing today. People can still connect to us and that's going to be absolutely amazing. So makikita po natin dito ang pinagkaiba ng isang tao na naaalala niya kung paano matuto sa nakaraan. Bakit pa natin uulitin yung kasalanan o kapalpakan ng mga tao na pinakita na nga nila kung paano madiskaril ang buhay dahil sa kasalanan? Sa buhay po ni King David, sa buhay ni King Solomon, lalo na pa pag binasa natin ang Book of Ecclesiastes, we can learn from the past. At ganun din po tayo. Gaano po kadalas tayo na parang aso, bumabalik tayo sa ating suka. Nagkamali ka na isang beses, magkakamali ka pang pangalawa, magkakamali ka pang pangatlo, magkakamali ka pang apat. Ano nga asahan natin sa ating buhay? Kasi nga po, hindi tayo natututo sa nakaraan at nakakalimutan natin kung sino nga ba at ano ba ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Si Jesus po sobrang mahal niya tayo, ayaw niya tayong pumalpak, ayaw niya tayong magkamali. Pero dahil sa katigasan po ng ulo natin, dahil hindi tayo matutututo, bumabalik at bumabalik po tayo sa ating kasalanan. Sa simbahan po, pag nagmamanage po ako ng church discipline, kailangan po talaga madisiplina ang tao. Bakit siya kailangan madisiplina? Kasi mahal mo siya. Pag hindi mo dinisiplina, ang isang leader ng simbahan, hindi mo siya mahal. Katulad nga po ng sinabi sa verse 5 nung binasa natin ng Deuteronomy 8. God will discipline those whom He loves. Ganon din po tayo sa simbahan. Ngunit may mga taong ayaw magpadisiplina. Ilalayo nila ang kanilang puso sa Panginoon at kung totoong ligtas sila, ano pa ang magagawa ng Panginoon sa ugali nilang ayaw nilang bumalik sa Diyos? Hindi na talaga sila makakabalik. Ang Panginoon na magpapatigas ng ulo nila. And then the Lord will just, remove them eventually from the face of the earth.
And that's the truth because kung kilala po natin ang Panginoon, meron po tayong bandal na takot sa Kanya. Hindi ka pwedeng mangutang ng mangutang tapos akalain mo may sasalba sa'yo. Darating ang panahon na wala nang sasalba sa'yo. Darating ang panahon na mananawa na ang mga tao sa kadramahan mo. Darating ang panahon na ang hustisya, ang bigat ng kamay ng Panginoon ay lalapat sa iyo. Dahil yun po ang katotohanan because there is no more grace enough for you. And when I say there's no more grace, naibigay na ng Panginoon ng lahat. He died on the cross. And you continue to sin. And you continue to be a stumbling block para sa napakaraming tao. And I have seen people get disqualified. Pag binalikan po natin ng Biblia, si Ananias and Sapphira, they dropped dead because they lied before the Holy Spirit. Ito po yung katotohanan. So we can learn from the past. Remember this. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. At huwag kang mahibang dahil hindi mo mamamak ang Panginoon. Lahat ng ginagawa mong mali, babalik sa iyo lahat yan. Lahat ng ginagawa mong tama, babalik lahat sa iyo yan. Kaya nga po sa ministry, huwag natin kakalimutan, yung mga taong naging matapat sa Panginoon, initially, naging matapat sila sa kanilang pagsisilbi sa Panginoon. At pinagpala sila ng Panginoon sa panahon na yun dahil sila ay naging matapat. Ang problema, kapag tayo po ay nalubog sa kasalanan o di kaya masyado tayo naging kampante o naging maginhawa, nakakalimutan natin yung nakaraan. Ang nakakatakot po dyan kung paano yayanigin ng Panginoon ang mga taong nakakalimot sa Kanya at hindi natututo sa nakaraan. Kaya nga po may kilala ako kahit may kaya, may sakit. May kaya, hindi makatulog. Maluwag ang buhay, ang daming agam-agam. Takot. Takot na ipamahagi o pamalita na sila ay anak ng Diyos. Kaya napaka-importante po mga kapatid na huwag natin kakalimutan ang Panginoon. Ang Panginoon po sobra siyang mapagmahal. Sobra siyang matapat. Kaya nga po niya gusto magkaroon tayo ng magandang relasyon, mataimtim na relasyon sa Kanya. So wag po natin kakalimutan ang mga bagay na yan. Tayo po ay manalangin. Sa mga kasama natin dito sa unang pagkakataon na hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayo. Maaari niyo pong gawing Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoon. Simple lang po ang inyong gagawin. Napakasimple lang po. Napakasimple. Una po sa lahat, ihingi niyo ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala ninyo. Matuto po tayo sa nakaraan ng mga taong hindi tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at sila po ay namatay at nauwi sa dagat-dagatang apoy. Ang lugar na yon ay tawag ay impyerno. Matuto po tayo sa mga tao na namuhay sa kasalanan na tinakalikuran ng Panginoon at nakita natin kung paano nasira ang kanilang buhay. At matuto po tayo sa mga taong naaalala nila. Alala nila ang kabutihan ng Panginoon at sila ay nanilbihan at naging matapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sila po yung talagang tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Habang ikaw ay nakayuko at nananalangin sa iyong isipan, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong kaligtasan. At ang ikatlo at pinaka-importanteng hakbang, kailangan mong ipanalangin ang panalangin ito na verbal. Ulitin mo ang mga sabihin ko sapat na maririnig mo ang iyong sarili. Jesus, nais po kitang anyayahan sa aking puso, sa aking isipan, sa aking buhay bilang Diyos, Hari at aking tagapagligtas. Ipamalas niyo po sa akin sa oras na ito ang katapatan mo at ang pag-ibig mo naway balutin ako. Amen. Pwede kang dumilat sa oras na ito.
Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, mararanasan mo ang pagbabago. Magkakaroon ka ng pagkauhaw sa Panginoon. Aalala mo ang oras ng panalangin ito. Maghahanap ka ng simbahan, maghahanap ka ng magdidisipulo sa iyo. At makikita mo na nagbago ang iyong mga sinasabi. Nagbago ang iyong mga kinikilos. At ang ayaw mo ay magkasala muli. At ang ayaw mo ay malagyan ng mga bagay na negatibo ang iyong isip. Yan ang ebidensya ng kaligtasan. Kung kaya't pag ikaw ay namatay, ang kaluluwa mo ay didiretso. Sa mga kapatiran ko, nais ko po kayong ipanalangin. Sa oras na ito, sa oras ng katahimikan ito, bakit hindi mo alalahanin lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa iyo? Mula ng pagkabata mo, paano ka naligtas? Yung kagalakan ng iyong kaligtasan nung bago ka pa lamang Kristo. Ibalik mo sa alaala mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon at paano siya na naging matapat sa iyong buhay. Sa mga nakapagpakasal sa mga taong tama, ayon sa kalooban ng Panginoon, alalahanin mo kung paano ka binigyan ng esposo o esposa ng Panginoon. Sa mga taong nanalangin para sa magkaroon sila ng tamang kurso at nagkaroon kayo ng tamang kurso. Nanalangin na kailangan yung kumita at binigyan kayo ng pagkakakitaan ng Panginoon. Nanalangin kayo na kailangan nyo ng discipler at nagkaroon kayo ng spiritual parent. Bakit hindi mo alalahanin ang lahat ng mga bagay na yan? Inalis ka sa mga kaibigang masama ang impluwensya at binigyan ka ng hindi lamang ng kaibigan, kung hindi isang pamilya na nasa isang simbahan at nakita mo ang pagbabago sa buhay mo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat dahil maraming ebidensya ang iyong katapatan. You are indeed faithful. Ang kailangan lang namin, Panginoon, hugutin namin to sa aming puso, sa aming mga alaala, sa aming personal na karanasan o sa mga karanasan ng mga taong nagpatotoo patungkol sa iyong katapatan. Dalangin ko, Panginoon, na matuto rin kami sa mga kasalanan namin na nagawa nung nakaraan at sa mga kasalanan nagawa ng mga taong nauna sa amin na huwag na namin siyang gawin. At sa mga kasalanang ginawa namin, huwag na po namin silang ulit-ulitin. Na huwag na kaming magsinungaling kasi hindi po nakakabuti yan sa aming puso at isipan at sa mga taong pinagsisinungalingan namin. Na huminto na kami sa pag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari kung bakit hindi kami makatulog at nananakawan kami ng kagalakan sa mga bagay na akala namin parang totoo na may dilubyo sa aming buhay ngunit hindi pa siya nangyayari. Sino nga ba makakadagdag ng isang araw sa kanyang buhay kung siya ay mag-aalala? Wala ayon sa Biblia. Palayain niyo po, Panginoon, kami at matuto po kami sa aming nakaraan at sa nakaraan ng mga taong nakasulat sa Biblia at sa mga tao sa aming kapaligiran na nakita namin ang patotoo ng kanilang buhay. Po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan, maraming salamat po for joining us today at kung kayo po ay pinagpala, patuloy niyo po kaming tulungan na ipamahagi ang salita ng Diyos. Maari niyo po itong i-share, i-forward niyo po at huwag niyo pong kakalimutan to subscribe sa aming YouTube channel, to follow us sa aming FB page. At ganun din po, we are encouraging you to partner with us to become our virtual evangelists. At sa mga tao na nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa programang ito, marapat lamang po na bigyan niyo po kami ng komento kung saan mang platform kayo nag-join and we will reach out to you. And we will invite you, of course, to be part of our church kung tinawag po kayo sa ating simbahan. At syempre po, huwag niyo pong kakalimutan, patuloy po tayong matuto sa ating nakaraan. At syempre, magamit natin ang ating alaala sa kapangyarihan ng nagawa at nagawa ng Panginoon sa ating buhay at nagawa ng Panginoon sa ibang tao.